49 na unit ng Starbucks mula sa DOST ipinamahagi sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Public hearing para sa House Bill No. 10388 isinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At sasakyan ng Soko bumangga sa concrete barrier sa lungsod ng Tacorong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Nobyembre 5, taong 2024. 49 na unit na Starbucks mula sa DOST ipinamahagi sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Nagpapakita ng pagmamalaki at pangako sa #1DOST na misyon na pagbibigay ng mga makabagong solusyon at pagbubukas sa mga pagkakataon para sa lahat. Ang Department of Science and Technology Region 12 sa pamamagitan ng Provincial SNT Office nito sa Sultan Kudarat ay formal na nag-turnover ng 49 na units ng Starbucks sa iba't ibang munisipalidad at paaralan sa lalawigan kahapon. Ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan, ang turnover ceremony ay ginanap sa Sultan Kudarat Sports and Cultural Center sa Isulan, Sultan Kudarat bilang bahagi ng Interagency Flag Raising Ceremony na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DOST 12 Regional Director Engineer Sammy P. Malawan, binigyan din ito ang kahalagahan ng pagsisikap na ito sa pagsusulong ng mga mapagkukunang pang-edukasyon at pagtataguyod ng digital inclusivity sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang proyekto ng Starbucks, isang inisyatiba na pinasimunuan ng Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute o DOST-STII, ay sumasailalim sa hindi natitinag na pangako ng DOST sa pagtugon sa mahigpit na pangangailangan para sa madaling ma-access na impormasyon, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs sa buong bansa. Kinikilala ang digital divide na kinakaharap ng maraming rural na lugar. Ang Starbucks ay mapanlikhang idinisenyo upang gumana ng ganap na offline na hindi nangangailangan ng koneksyon sa internet, gaya ng binigyang diin ni RD Malawan na mula nang inilunsad nito noong 2011. Ang Starbucks ay naging isang pinagkakatiwalaang kaalyado sa pag-aaral na nagbibigay sa mga mag-aaral at tagapagturo ng malawak na imbakan ng kaalaman sa agham at teknolohiya sa kanilang mga kamay, mabisang tumutugon sa mga puwang sa edukasyon at nagbibigay inspirasyon sa pagkamausisa. Ang pinakahuling aktibidad na ito ay nagpadali sa paglilipat ng karagdagang 45 Starbucks unit sa mga piling paaralan at munisipalidad na nagdala sa kabuuan ng Sultan Kudarat sa isang kahangahangang 171 units at minarkahan ng ika-673 na unit na naka-install sa buong bansa. Sinabi pa ni RD Malawan na ang bawat unit ay kumakatawan sa isang gateway sa walang hanggang mundo ng agham at teknolohiya na nagdadala na mahahalagang mapagkukunan ng pag-aaral sa mga silid-aralan na maaaring limitado ang heograpiya ngunit limitado na ang potensyal. Kaalinsabay nito, si Sultan Kudarat Governor Dato Pax alias Mangudadato ay nagpahayag ng matinding pasasalamat sa DOST 12 sa kanilang matatag na suporta
sa pagsusulong ng pag-unlad ng Sorsogon Region at pag-ambag sa pambansang kaunlaran. Binigyang diin din ng gobernador na ang mga inisyatiba ng interagency na ito ay nagpapakita ng serbisyo publiko sa pinakamagaling nito na nagpapakita ng pinag-isang pagsisikap na itaas ang mga lokal na komunidad. Bigyang kapangyarihan ng mga stakeholder na itaguyod ang inklusibong paglalago ng ekonomiya. Samantala, masigasig na inulit ni Provincial Director Ms. Zenaida D. Guano ng PSTO Sultan Kudarat ang misyon ng DOST na dalhin ang mga programa at serbisyo nito sa bawat sulok na kanayuan. Binigyang diin na ang pangako ng DOST sa pagtiyak na kahit ang pinakamalayong komunidad ay nakakaranas ng mga nasasalat na benepisyo ng agham, teknolohiya at inobasyon na gumagawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga residente ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Kasunod ng ceremonial turnover, ginanap ang Starbucks Administrators Orientation sa Kalimudan Hall sa Division of Sultan Kudarat Office. Ang mahalagang session na ito ay nagsama-sama ng 49 na dedikadong administrator sa ICT Coordinator na sabik na malaman ang tungkol sa Starbucks Kiosk. Ang orientasyon ay nagbigay ng komprehensibong pag-unawa sa sistema ng Starbucks na ginagabayan ang mga kalahok sa paggana at halaga nito bilang mapagkukunan ng digital library. Ang mga dumalo ay binigyan ng paliwanag tungkol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad gaya ng nakabalangkas sa dati nilang nilagdaan na Memorandum of Understanding na binibigyang diin ang kanilang pangako sa epektibong pamamahala sa mga kiosk at pag-maximize ng kanilang potensyal bilang learning hub. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat. Headliners. Public hearing para sa House Bill No. 10388 isinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Isinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang pangatlo at panghuling public hearing ng House Bill No. 10388 na may pinamagatang Strengthening the Effective Implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps through Parents Leaders Engagement and Providing Funds thereof. Pinangunahan ni 4Ps Party List Representative Jonathan Clement M. Abalos III, Assistant Minority Leader na siyang author na nasabing House Bill, at Representative Arlene Brosas, Assistant Minority Leader ng Gabriela Party List, na sinuportahan naman ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali S. Mangunadato, Director Gemma B. Gabuya, 4Ps National Program Manager DSWD, Jenna Catasio, spokesperson ng Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid, at Loreto V. Caballo Jr., Regional Director ng DSWD Region 12. Ang layunin ng nasabing House Bill ay para paigtingin ang partisipasyon ng mga beneficiary ng 4Ps, mabigyan ang agarang impormasyon at upang maging maayos ang pagsasagawa ng monitoring sa mga 4Ps sa pamamagitan ng mga parent leaders na sila ang tunay na mga municipal o city link. Dagdag pa nito, nadagdag ang allowance ng kada parent leader upang maengganyo at mabilis ang pagsasagawa ng monitoring. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat. Headliners. Para sa uling balita, sasakyan ng Soko bumangga sa concrete barrier sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Ngayong gabi, 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan, isang sasakyan ng Soko na pagmamay-ari ng kapulisan ang bumangga sa concrete barrier sa National Highway, lungsod ng Tacurong. Naharap lamang ng Dragon Mart habang papunta sana ito sa bayan ng President Quirino para rumesponde. Ayon sa ulat, bigla na lamang tumama ang sasakyan sa concrete barriers dahil hindi umano napansin ng driver ang hadlang sa kalsada. Bagamat may pinsala ang harap ng sasakyan, wala namang naiulat na malubhang pinsala sa mga sakay. Agad namang rumesponde ang mga lokal na otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente at kung may mga iba pang salik na nakapagpabigat sa sitwasyon tulad ng kondisyon ng kalsada o ng sasakyan. Sa ngayon, pinayuhan ng mga motorista na maging maingat at magbigay pansin sa mga barriers at ibang signal sa kalsada upang maiwasan ang mga aksidente. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat. Headliners.
Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.